Ha? Hello, hello. Mic test. 1, 2. Lungog ko nimo? Isa kay ako sa gibutan sa dunggan bro. Nadungog na ko nimo. Oo nadungog na kay gibutan sa dunggan ako pero kabati ko. Okay. Ya, Ah, man nak ato ning isgutan ni kuan. Sandilo. Indot ni topic nga sandilo. Bradendo kanang Man, dili kanang sandilo o kanang gitawag nimo og ano 66. Ako na dili ko itawag sa ninagbi kay marunong mahahog. Itawag sa kadto lang bro ha. Okay na. sige, sige ko. Ano na bro? Kanang ako dili ko interesado na bro kanang sandilo kay bisan gani ka bro wa mi magposposa nang gitawag nila nga moabot ng sandilo kanang hapit na wala mi na bro ang nagposposa na bro kana ra mga ika sa barista wala mi na dili mi na interesado Kanang parang dili ko na 666. interesado kay Kanang 666. at kana pong kan bro kana pong 666 dili po ko anang kay ngano man dili na siya mo sentros kaluwasan namo dili na siya apil sa among kuan pero Sure mo nga wala mo nanudloan ng 666, bro? Sigurado mo, ana? Karo mo kitag sa badista, wala nanudlong naibalo kami 666. og kinsa na siya Kisa man na siya, sa inyo ha. diba? Kisa man na sa inyo ha. Dili, wala ko maingon nga wala kasi lang bro wala ko mag-ingon nga wala mi magtudlo pero ang akong giingon nimo kung imong nabatian nga dili na siya mo sentro sa among sa kaluwasan ni Kristo kung masabtan nimo sa dili pero nagtudlo mi sa among mga miyembro kung kinsay nagdalaan ng 666 Kisa nagdala pero na. dili wala mi magbuhat oh Kana itong asa isgutan. kanang Kisa nagdalaan na sumala sa inyong panudlo. og mao gani akong giingon nimo nga kung musulti ko niya na kami na balo og niya simpre masakitan man gid mo Ano masakit naman bigdili kami. Imo nang isulti. Kaya ang kaso og kami, mo na isgutan na to. Mugin na ganahan, pero dili ko mugin na ganahan ko nga kana isgutan kay gipasangil na sa amo Una ko ganahan isgutan. so Muna akong tuyo. Anong ganahan kong isgutan na kay gipasangil na sa amo Natural nga magisgut-isgutan na para makita gyud kami bagyo katumanan o dili. Ako Bradendo ako dili ko interesado ni ana kay wa ko magdalaan na nga kanang magsangyaw mi nga kanang amo ipasabot sa mga tawo nga mao na ang mao na wala ko ana. Nanudlo man ka mo ana bro. O nya ingon ka, di mo isulti kay basig masakitan ko. Ganahan mo ko makadungog bro nga kanang gikan gyud sa inyong baba manggawas ba. O kinsay ka tumanan ana sumala sa inyong panudlo. Ganahan man ko ana. Sa ako lang dili lagi ko ana interesado kay namang koy gamay nga view gamay ana pero dili ko Kanang gamay nga view. Ato isgutan ng gamay nga view may tungod sa Revelation 13:18. The whole chapter of Revelation 13 ito nang isgutan. The whole view kay makita og kami bagyo katumanan kay ingon man ko ganina nga og usulti ka sa katumanan na masakitan ko no me ay ganahan ako isgutan na pero makita kami bagyod na. ako na kang giingnan tetong niya gito nang isurahay ta nga dili ko ana interesado kay Unya ipamugos din nimo ng sabat nga nag-ingon naman ko grade 1 gikan pa kaniadto sa primero nga sabadista pa ko sabat na hisgutan adto karon sabat din ako interesado akong gusto hisgutan about mga prophecy. So parehata dili na ka interesado sa sabat so dili pa ko interesado sa kanang 666 so unsa may maayo na to ini Sa may di ka na 66 arita sa kuan man of sin kisa maning man of sin sa inyo sa ikadua Tesalonica 2:3 to 4 kisa man na sa inyo lagi ako na bro mula mo resulta lagi ako na sa kanang mong giingon nimo Isa di mo ang kuan imo ang nakabisado sa imong pagkasabadista isa nakabisado nimo di doktrina gawa sa adlay pahulig kalanong gidili sa padilain.
naapay uban nga ko makabisado pero malay na kong giingon nga dili ko ana wa ko ana magkuan kayo na kanang imong giingon nimo. Yung sa may line na, sa line na naibalan nimo nga dili kalanong gidili og dili adlay pahulay kanang lain pa kanang dili ba balik-balik sumuna kay nang balik-balik oy. Sa line naibalan nimo gawasan ng kuan kalanong gidili og kanang adlay pahulay kay ang adlay pahulay sumuna kay gabalik-balik lang tana. Kalanong gidili sumuna kay gabalik-balik lang tana. Lain na pod. Oh, pero og magisiguta kanang may tungod sa kang Kristo parehas naman ta kanang pagka Dios. So kana na lang tingali bro, bisag pila na pila kuan kana lang tingaling kay nganong interesado ko bro kanang Sabat tungod kay kanagong Sabat na maguna siya sa moral nga kanang dikalugo nga mao gilapas sa mga tao karon. Mao na True church usa niya. Gani, bro, true church na lang kata, bro. True church na lang kata. True church. Amatun-an nimo nga protest na lang ta. kana imuhang gipasakupan mao nang iglesia ang gitukod sa Ginoo mo na nimong kanon nimo. Ang iglesia atong isgutan way labot ang doktrina. Iglesia lang sa to prove kay kung sa doktrina ka magbase dili man na may basehanan sa matud nga iglesia doktrina ang founder man. Ang ini bro. Okay murag okay ko ang truth pero ang ini atong baton bro. Kay wala man ta atong duha no, so dili ta nagkasabo sa truth. So ang atong gamiton ni bro para dili ta magkayaga o dili kuan. Ang magkuan tag Bible, usa lang ka Bible atong gamiton, walay referensya, ang Biblia lang gud. Dili ko mo yun ana kay umingod na karog true church natural mangukay ta sa atong mga history sa atong iglesia ug giunsa nato pagsugod og unsay atong mga nahimo sa panahon nga wala na nagsulat sa Bible. Syempre mauting kay na pananglitan magisguta about sa kanang kuan parte man sa matuod nga iglesia nga sila mo'y nag-produce sa Biblia. Di ni mo isgutan na, paitanin mo bersikulo na nga wala naman na sa Biblia ng panahon na. Oh. Natural, og ang topic true church, mag-isgutay taan na og kanang kasaysayan sa iglesia, maugting kayo ng mga referensya to prove nga wala na nagbuot-buot og istorya. Ang purpose sa referensya bro, wala taga tumo-tumo. Muna purpose sa referensya, pananglita, nagsulti ko nga kami na, di maglabas og referensya nga kami na, yun na pwede nga, akong priba, puros Biblia niya, wala may nagsulat ng Bible ng panahon na. Oh, pero ang Bible, tinuod na, pero ang Bible, diha ko na to, sapat naman ang Bible nga mutudlo o kinsa joy tinuod sa iglesia, pinagi man sa iyang characteristics, sa iyang Dili ng characteristics. Dili basihan ng characteristics. Ang basihan na ang iglesia gitukod ni Kristo og asa napunta human namatay ang mga apostoles. Unsay nahitabo sa ilaha. Oh, mo ni isgutan kung characteristics ka, mura talang nangupya ra tag doktrina. Dili ko nimo matawag og nangupya kay mobase ra man gid sa sulat ni Kristo. Murag nang para pananglitan. Mudangan pananglitan kag Lucas 4:16, pananglitan lang. Si Kristo iyang nabatasan Lucas 4:16 mosulod sa sinagoga. Nya wala man yun nabuhata. Pero nangupya mo siyang pagbatid adlay paulay. Idi ang resulta nangupya ra mo. Pero ang inyong linyard, wala mo na prove ang nahitabuan na mo inyong iglesia, na sila iglesia, nagsabat mo, nangupya mo para ninyo awa na pareho na mo. Dili na mao. Dapat ang giingon gali ni Kristo nga magtuon kamo kanako unya dili mo magtuon kanako kamo ako inyong tundon. So nagtuon ta niya pero wala man siya nagsulti nga manulod tag sinaguga. Wagay manulod sinaguga gali. Musulod ta niya. Unsa may pasun sa tuwa? Matog sinaguga adlong papahulay mo nagisugo niya wa man. Wala gali mo gahimo ana. Para nga mabita akong gusto nga para nga pareha man gitong duhay ni nga dili ta ka gawas kay mo usar man gid ka version atong gamiton nga Bible. So dili ko musugod ako sa ka-version. Di mo buko musugod ako sa ka-version kay kanang kung usa ka version na imong gamiton nimo, imong gilimitahan mo gawas ang mga kamatuoran nga naa sa laing translation kay nguro man pilian kung usa nga hagpaton. Di bati man na ako
ako magumbilikayan ka ng mga sayop ng mga translation sa mga Biblia. Ano na lang. Kumusulti kag sayop ang translation, magpagawas ka og statement sa Bible scholar nga nagpamatuod nga sayop na nga translation. Dili na ikaw rin hukom-hukom nga asayop man na kay wala indapig nako. Dili. Kung yung kag sayop na nga translation, sayop na nga translation, ani ang ebidensya adunay usa ka Bible scholar nga nagpamatuod nga kana nga mao translation usa na kasayop nga translation. Example bro. Ngano may kog dunay mga ano may kog mistake ko sa sa Biblia atong uyonan. Ngano man tungod kay halimbawa kanang sa pinadayag unodis. Oh. Inyo man giilang binaday unodis mao na ang Lord's Day nga maong Sunday. Oh, mo man nasa kasaysayan, lang mo nang usbon. Ana ni ana naay mabasa sa inyo unsa na nga bersyon ng inyong nga Lord's Day nga maong Sunday. Samtang dito sa ubang nga kuan wala tay mabasa na. Mao lang nga Mo gali na. Mo ganang uting kayo na to ang kasaysayan pananglitan. Mukotlo ko sa sulat sa usa ka tinun-an ni Apostol Juan nga si Bishop Ignatius of Antioch. Siya ay nagsulti sa iyahang panahon. Ang mga Christians was no longer observing the Sabbath but living in accordance of the Lord's Day. Sa ato pa, lahi ang Sabat, lahi ang Lord's Day. Kaya matod pa niya, ang Christian sa ilahang panahon was no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Oh, di lahi ang Sabat, lahi ang Lord's Day. O imo nang buot-buotong, imo dagang kag Deuteronomy 5:15, imo ra na interpretation. But that is not the reality of history. Okay na ka, okay na ka, nakatlong sa pinaday ko no, dili ko siya Sabbath day, kundi Lord's Day. Ang Lord's Day lagi dia Sunday. Kaya ang para ninyo manggo, bingong galimog ka ng kuan, Sabat, automatically ang inyong mindset Saturday man. Nya pangitaan mo version sa Biblia nga mabasa diya Saturday, wa mo may pakita. Pero daghang may pakita nga kana siya Sunday. Okay, ingon talang okay bro, sa Sunday sa dili siya maong Sabat sa pinaday ko no, dili na maong Sunday nga Lord's Day nga maong Sabat na yung ginahuna. Ang Sabat nga mong ginahuna sa man Sunday man. Ang among ginahuna nga Sabat Sunday. Pero kana manggong Sabat, bro. Kana manggong kamo ang mogamit sa term Sabat manggod para manggod ninyo Saturday na. Unya kay mostly sa mga panahon ni Bishop Ignatius dagamang mga Hudiyo. Syempre para sa mga Hudiyo, when you say Sabat, 7th day of the week, Saturday. Pero niingon si Bishop Ignatius, ang mga Christians was no longer observing the Sabbath. Therefore, dili sila Sabbath keeper. Pero daghang Sabadista sa atong panahon karon kapataka nagsulti nga ang mga unang Kristiyano kuno, mga Sabbath keeper kuno. Oh. Kunya asa inyo referensya? Lucas 23:54-56. Lucas 4:16. After ng panahon na nakay priba. Wala na. Ato ray gibase sa Lucas 23. So, gihapon. Wa nimo? Sabadista magugusaon na mo ng suwito ko ana. Bro, kailangan ko nung kataw-katawan niya. Bro, ingani bro ha? Man. Kana nga Sabat wala na magpunti nga mao na dayod ang Sabado. Kaya ang Sabat lagi pahulay kon rest day. So, do na maroy mga tao karon nga tulo ka klase mga tao karon. Ang Muslim Bernes Sabat, ila pa ng Sabat. Yang Christian karon na duha Domingo. Pero kung kamo bro, unsa man ng Sabat sa inyo bro, kanamo sa mong likod do, Sabat is the Lord's Day. Unsa man ang Sabat sa inyo kung dili na Saturday? Sa pagsapaw kay ikaw ra ba musulti dito ba kanako sa pawan? Sige. Ang akong ipasabot nga pag ingog Sabat kana mga Sabadista nga moingon dayon Sabat Sabado dayon so dili na mamao. Kaya ang Sabat lagi pahulay kon rest day. Karon kay naa may mga tao karon nga ang ilang Sabat Bernes. Naay mga tao karon nga ilang Sabat Domingo. Naay karon ilang Sabat Sabado. Karon Corona Sabat. Mao na tukyo na to sa Biblia kung kanang tulo nga nag-angkon nga Sabat, hain may na tumong ni ana. Kay ang Sabat diha, Sabat nga pahulay, kay bisan gali mo pahulay ko og Miyerkules, tawgo na siya Sabat nako. Pero dili na mo gitudlo sa Ginoo. Mao nang sayop ng mga Sabadista mingon dahil nga
pag Sabado dayon, di na mao kay daghang kini mo pahulay ko kanang parang niya mo pahulay mo Domingo. O Sabat man na siya. Pero Dili. dili na magitudo sa Ginoo. Bro, actually bro, si Kristo, wala man yun si Kristo nagsulti sa mga Kristiyano nga magbantay sila sa 7-day Sabbath, no? Actually, kung pangita ka ng bersikulo ana, wala man dyan kayo maipakita nga si Kristo nagtudlo sa mga Christian, bantayin ninyo ang 7-day Sabbath. Wala. Ang mga Christian may nagpili nga ilang obserbaran is ang Lord's Day. O niya ang Lord's Day, ug sag-asa nimo na nga referensya lang tawon, Sunday man yun na siya. Sunday mo gina, di mo gina siya 7th day of the week ng Lord's Day diya. Karon, gisumhan naman ko ng topic nga Sabat, alin lang ta sa True Church na lang. O saysayan ko nimo nga giunsa man pagkahimo nga kamo ang gitukod ni Kristo nga dili ka mutandog sa inyong mga karakteristik, ari la ka sa church, sa linya lang sa church. Kung characteristics lang mo, characteristics, mulutaw na nga nahimo mong true church para ninyo kay nangupya mo silang doktrina. Di mo na mao dapat makita nako ang linya sa inyo ang succession. Ana na lang. Ini bro ha, ako na po kay mara gina nga dili man ko magsapaw sa lagi so ako na pod. So kini nga ako bagaingon bro nga dirita sa stick ka sa Biblia. Bastante na nga siya nga motudlo sa iglesyang gitukod ni Kristo. Unya, ingon siya sa Mateo 5, Mateo 7:16, mailan ninyo sila sa ilang bunga. So, diha, problema na nato diha, kung saan nato kanang pagpruiba, na pinidang iglesia nga gitukod ni Kristo, naani siya ay kanang gitawag og pagsunod. So, ang matao diha, kay wa man ko'y ngalan iglesia kaniadto. Manong ako, dili ko interesado sa mga encyclopedia, Britannica, kanang gitawag pa mga kang Baxter, kanang dili ko gano man kay kana sila diha, puro na sila dili na sila inspired by the Holy Spirit, mao nang dunay tinuod, di ko mingon nga naay di ko mingon nga kana mga sayop, naay tinuod na po sayop, mao nang ang mga tao karon magkadebate gumikan kay naay mga Bible scholar nga nagtulong nga mao ni, naay history, napay uban dili tinuod, so mao nang dili ko interesado nina. So ay ta sa Biblia na lang. Okay, ako na po tingog. Ug ingon ana lagi ang isgutan lagi bro, nagtuman, nangupya ra mo ana. Akong gustong pangitaon, ang inyo hadyon pananglitan pila na may edad sa Seventh-day Adventist Reform Movement karon. Ang Seventh-day Adventist Reform Movement is 112 years old na karon. 112 years old na karon. Nya nagsugo din na sa Germany ni adtong 1914. Nagsugo na sa Germany. So imong i-prove karon kinsa nga sumusunod sa mga apostol nga naabot sa Germany. Nagyunsa man niya pagsugod sa Iglesia das Germany nga to prove nga wala siya ning siak pagtukod niya sa Reform Movement ug nagpabilin siya sa iglesia. Kana may imo isa-isa sa kuha, gyunsa na pagkahitabo nga from Jerusalem naabot mo Germany. Ano na lang bro, para klaro. Dili ka magtanong-tanong sa mga doktrina nga nagtuman sila, nagtuman pud me, awa mo'y kalainan sa ubang nangangkon. Ako na pod. Ano man gud bro. Kana may ngo nagsundog-sundog, kinsa may among gisundog, dili wala may magsundog sa mga tao kanang doktrina kay ang mga sabadista karon na nagbantay Sabado pero magluto sila pagkaon sa Sabado para sa Yulito kung ikasiring. So sa ugan Sabado. Pero wala may magsundog sa ilang mga pamaagi kay kanang sila wala na sila makasubay sa insakto. So nga mo lang gisundog karon bro, nga kanang among gisunod karon kay Juan 12:26 na kung kinsa mo lagad kanako, ginana sila mosunod kanako, ang hain ko tuwa sab siya. So ang among gisundog bro, si Kristo gyud. 1:12:26 sa ato pa dili gyud kamo ang gitukod ni Kristo kay gasunod-sundog ra gyud mo. Kinsa mo din sundog si Constantino? Sa ato pa dili ka mong gitukod. Naamin nyo ko galingong grupo, unya nagsundog-sundog lang mo, aron kunuhay pareha mo gitsura. Mura mo ang nagkanang kuan. Mura mo ang nagtuyo nga gibutang sa botelya sa coke. Ngayon nag-Kristo bro, o si Apostol Pedro, nga si Kristo nagbilin kaninyo panag-ingnan aron man nagsunod kamo sa mga iyang tunog. Unang Pedro 2:21. So, kanang inyong gisunod ninyo bro, dili na kang Kristo kay dili man na kay sa tao man ang inyong gisunod ninyo. Sa
Bukasin ko 29 bro, mas unahon na mo pagsunod ang Dios Ay, kahit sa mga tao. murag, Mao nga, murag na hulog ra gyud tanig ng upya ra gyud taning kalaki ninyo ba? Unang Pedro 2:21, unang Pedro 2:21 bro. Unsa may gipasabot ni Pedro diha nga atong sundogon? ako sang kono bro, ako sang masahon. Sige. Oh, Unsa ano may yan, mga kunom? unsa may pasabot ni Kristo nga sundogon diha sa unang Pedro 2:21? Ya, kaysa maong paggawi, gawi. Di pa nagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo. Nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ingnan, aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Unsa man ang iyang manggawi o panagtunog? Mao na lang iyang mga pagtulon ang doktrina, iyang mga pag-antos, katong mga doktrina. Broad na siya, bro. Broad na Ha? siya. Mao nga ang Sige, sige. Broad man ka na siya. Kay mo man kay gipasabot ka anap. Sag di na mo gipasabot. O sige. ang Karon, ang pangutana di bro, asa man ato mabasa bro nga gisugo ta ni Kristo nga kuan kanang mangilin og 7 day Sabbath bro. Okay, mao ni. Asa mabasa nga mangilintag Sabat. Kay dili man na may gipasabot sa unang Pedro 2:21, lahi man nagipasabot diha. Oh. Ingnan ni siya, bro. Kanang word for word nimo ipasabot, anis ra ba kung pagkatao imong gatubang? Nga wa tay mabasa kanang gitawag nga lingon pa kito nga mangilin mong Sabat. Kaya ano man dito na mabasa sa Old Testament. Okay ka na no? Pero nganong ingon ka, asa may mabasa nga kamo bituluan mo nga mangilin sa adlaw Sabado? Dili na kinahanglan bro, nga sa atong panahon karon nga Okay. mistil pagkabalik-balikan o pagsulti ni Kristo nga mangilin Sabado, Okay. tungod kay kitang tanan bro, nabautismuhan na ta, giluwas ta ni Kristo, gumikan sa atong sala nga nabuhat, no? Unya, ngano nag-apil-apil meaning Sabat, nga iya mismo nga audio ko nito, tungod kay naisa na ta diha kang sa Galacia 3:27-28, wala na Hudiyo, wala na Kristiyano, ang tanan moduo na diha kang sa kang Kristo. Mao na nga kami nagbalaan ni sa adlaw Sabado tungod kay kanang upya mo. Sabado naamas na pulo sugo, dili lang kay nangupya. Nangupya lagi. Mong gidmo ngano man? Ngene. Asa mamayo ka na mangupya ta kang Kristo, mangupya ta kang Konstantino. Karon, kay nangupya ra man di mo, sa ato pa dili ka mo matuod nga iglesia. Kay nangupya ra man di mo. Ano ko bro? Asa may mayo ka na mangupya ta kang Kristo kung mangupya ta kang Konstantino? Anong tubag? Kung kamo ang matuod nga iglesia, wala mo angay kopyahon. Kung kamo ang matuod nga iglesia, ano tubag nako? Muna ako tubag bro. Kung kamo ang matuod nga iglesia, wala mo angay kopyahon. Mutuman lang mo kung unsa ang mismong gisugo sa inyo kay kamo man na matuod nga iglesia. Ang mangupya ninyo, ang mangupya, ang mangupya katong dili mo gisugo. Paminaw sa akin, nangutana man kanako. Tubag ko kay mangutana man kanako, no? Ang matuod nga iglesia dili angay mangupya. Dili angay mangupya. Pananglitan, sampulan na lang naton, no? Oh. Kaniadto sa Old Testament mandatory ang pagpatuli. Pero ang Kristyanismo wala gyud nangupya ana. Oh. Sa Old Testament wala gyud gisugo didto nga magpabautismo kamo. Pero ang Kristiyano wala gyud nangupya ana. Oh. Kaniadto stricto sila sa adlay papahulay. Pero ang Kristiyano wala gyud nanudlo ana. Wa gyud nangupya ang Kristiyano, no? Ang matuod nga iglesia di gyud na sila mangupya. Igo lang sila mutuman kung unsay gisugo sa ilaha. Pero ikaw mo niangkon karon nangupya ra mo. Therefore dili ka mo ang matuod nga iglesia kay nangupya ra man dai mo. Okay, umana ka. Oh. Matod ba nimo dili mo kay tong nagisigot kag matuli-tuli. No. Ang pangutana bro, kay imong mangisgutan kanang tuli-tuli kung mangupya sa to pa bro, ang ikaw karon wa ka magpatuli. Ani ang tubag? Wala ko nagpatuli sa rason nga pagsunod sa balaod ni Moises. Ha? Bro, ano ang tubag nako ha? Ano akong tubag nako? Wala ko nagpatuli tungod sa rason kapag sunod sa balaod ni Moises.
Kay sila sa una, magpatuli sila para mahimong membro sa katilingban sa Ginoo. Human ilang paagi nila, wala man sila bunyag. Ang paagi nila para sila mahimong membro, ay nagtubag ko. Sabi ni siya nga, nagtubag ko. Oh. Ang ilang paagi sa una, aron mamembro, ang lalaki sa ilahang banay, sa ilahang community, kinahanglang magpatuli 8 days old pa lang ipatuli na pagtuman na sa balaod ni Moises. Kitang mga Kristiyano sa atong panahon karon walay nagpatuli nato sa samang rason sa nagpatuli sila. Wala. Kita nagpatuli kitang sa atong panahon karon for sanitary reason. Dili tungod sa pagtuman sa balaod. Dili sa pagtuman sa balaod, wa may balaod sa una nga magpatuli for sanitary reason, wala man na. Taka ka man lang. Magpatuli sila sa una para mahimong membro sa kanang ilahang community. Mo binot ang mga hintil ug makabig nila ilaha yung pugsog patuli. Kaya aron kay nakabig naman nila. Pero ang Kristiyano dilingon wala gay pugsag patuli si Tito. Wala gali pugsag patuli si Lucas nga mga hintil to. Oh. Therefore, dili. Oh. So sa ato pa, wala sila nagpatuli kay wala sila na under sa balaod ni Moises. Nakita karon. Ang pagpatuli ba nato karon tungod sa balaod ni Moises? Taka ka man lang. Wala ta nagpatuli sa balaod ni Moises ay. Huwag ka magpatuli, bro. Ha? Huwag ka magpatuli. Sama sa kong giingon, wala ta nagpatuli tungod sa balaod ni Moises. Na ay reason, bro. Paminaw sa akin, nangutan naman ka na ko. Akong basahon na Roma 2.25 ha. Roma 2.25. Sa giingon sa Roma 2.25. Oh. Sa giingon dire. Ito na ito ha. Oh. Roma 2.25 ang ingon dire. Kung tumanon mo ang balaod. Ya? Intindog na. Sila ka, bro. Dua. Okay, no? Okay, Duha ka buok. okay. Oh, duha ka buok na. Dua. Oh. Ano niya ha? Ako basahon na Roma 2.25. Kung tumanon mo ang balaod, unsa man ning balaod lagi pasabot ni Pablo dito balaod sa mga Hudiyo. Oh. Magpulos ang imong pagkatinuli apan kung lapason mo ang balaod, may pala nga wala ka magpatuli. Muningon ni Apostol Pablo. Therefore, ang mga sinauna di ay nga mga Israelita, kung magpatuli sila tungod sa balaod, unya kita kay wa may gituli to tungod sa balaod, taka ka man lang diya. Walay Pilipinong gituli tungod sa balaod ni Moises. Mara bro. Ano to ko kabildo ra man nga to. Kanang inyong alibay-alibay na lang na ninyo, pero ang tinuod nagsunod mo nga wala, dili ta under sa balaod ni Moises. Buhat 13:39. Sige ingon dire. O 13:39 o sige ingon 39 sa kuana buhat 13. Mga igsuon ko. Angay kamong masayod nga pinaagi kang Hesus gisangyaw dia kaninyo kapasayloan sa mga sala. O gibaluin ninyo nga ang tanang nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Wag kita kabadol nga nini. Ang ako lang bro, mali. Para bro, bro. Gitubag naman ta ka bro. Gitubag naman ta ka. Wala ko nagpatuli tungod sa balaod. Yung naman ako nimo. Dito duwaton di ay. Ingin na lang bro, para nga maliwanagan ka. Niabot na tuloy-tuloy pero okay. Isguti. Mugin na. Ang purpose na kuha na bro, di ta mangopya-kopya og doktrina. Isa-isa sa mga kay ang Reform Movement nagsugod man sa Germany, kinsa nga tinun-an sa mga apostoles o kinsa nga apostoles ang naabot sa Germany.
Amoy nagtukod ng reform movement sa Germany. Kinsa man. Para ma-prove nimo nga connection mo sa mga apostol. Ingon ani lagi ni siya bro, kung imong na sabtan. Kini atong tema karon nga true church, moabot ra gyapon tana nga punto. Isulti na lang. Dili ko nimo ka Isulti na lang kinsa nga tinun-an sa mga apostol nga naabot og Germany. Kinsa man. apostoles ang mga apostoles miabot og Germany. Kinsa nga apostoles ang naabot Germany. Kung walay apostoles, kinsa man sa tinun-an sa mga apostoles ang naabot sa Germany kung walay apostoles. O kana may mong inganlan. Mali. Kana kay nagsugod man mo sa Germany. Mali nga pangutana. Germany mo nagsugod ng reform movement. Magtuon sa ka kung saong nga nganong niabot nganong naa sa Germany. Sige kana may sige kana. Ingani bro. Kanang maminaw ka sa doktrina sa IMS, parang may balo ka sa kasaysayan nganong niabot nganong naa sa Germany, nganong sa 1914 na nahimo nga dunay gitog 2%. Unya moabot dayon diha sa kanang pagka kanang kang Nicolese nga nahimo ang dili kayo ko kasaysayan na bro, pero nga mo mga pastor makatudlo niya na kung katong mga pastor kaya ko limitado ra man ko na unya makasaysay ko gamay ra, pero dili kita nang kay wala man koy mga dokumento dire. Pag-research diha. Pag-research sa Google og nganong naabot mo sa Germany kay wala mo na sa Bible. Ang imong abriyang Bible nga wala man na sa Bible. Ano naabot mo og Germany? Nalagi na sa history nga nang niabot og Germany. Kana mo isaysay nako, kana mo isaysay. Ako na sa history. So kung ingani bro ha? Ingani bro. Tagaan ka na kong chance bro. Ako nga may katubang, di ko na mo saysay. Wala. Ingani bro. Di ba mingon ko nimo bro? Kasi lang bro. Kasi lang ha. Haw na sa ko ha para makuanta. Haw na sa ko ha para ayo sa sapo ha. Sige. Ikaw nga nag-istorya nako, lingon ko nga wala ko yung mga dokumento diri ah. Kay kung may istorya ko bakba ra kana mababa nga way dokumento, pwede ko nimong tawgon o kanang marites. So nga kung ikasulti nimo bro mao ni. Imong i-research bro ang mga pastor, kay mao ni makatudlo sa sakto kay dili kayo kumukan. Sila si Brother Bong Hastiba nga naa sa Cebu. Manawag pa ko nila. Manawag ba dai ko nila? Dili, akong ihatag ang imong kuan, akong ihatag ang imong kining ang imong profile. Dapat karon tato nag-live ta karon. Ako na live basa diri bing anong naay SDA Reform Movement. Tara The Seventh-day Adventist Reform Movement did not have a single founder, but rather emerged from a group of European Seventh-day Adventists who separated from the main church during World War I, 1914 to 1918. Amo di mo nagsugod din mo 1914 kay ning siak ay mo sa European Seventh-day Adventist. They opposed the European leadership's decision to allow members to serve in combat roles and work on the Sabbath. Key details regarding the movement's origin. Context. The movement was formed by members holding to the traditional non-combatant stance of the church. Initial split. The schism occurred over decisions made by leaders like L.R. Conrade during World War I, which the reformers saw as a betrayal of faith. Formal organization. The movement was formally organized following the war with its first General Conference session held in Gotha, Germany in July 1925. Following the 1925 conference, leaders concluded figures such as Otto Welp, elected president, and Willie Maas, secretary. Establishment, the organization was formally registered in 1929. The movement is considered as a schismatic group by the main Seventh-day Adventist Church. O mo din reason di ay, kadali na da i-research yun, manawag pa kuglain. Bayo ko nakaibalo ka pero ngano
daghan pa ka og Mo, tun-an nganong naa na sa people kuldis agikan. Pero mabot akong ingon nimo bro. Bro, mangutan na, ina lagi. na naman. Gawas naman. Kami na lagi para makasabot ka. So ingon ingon ni bro. Tama to nung gipangsulti pero naa to yung mga history pa nganong naabot og German, nganong naabot nganong dunay gitawag og 10%, nganong katong nagira-gira imong gisulti nimo katong Conraday. Naa na sa mga history nga sa pag-apostasy sa Seventh-day Adventist yatong 1914 nganong nainana nga dunay gitawag og German Union nga mao na ang IMS. May magali kay nakamao na ka, gamay na lay kulang. Simple na, bro. Simple na kayo day i-research, bro. Nganong na ay Seventh-day Adventist Reform Movement o base dire ning siak mo sa European Seventh-day Adventist Church. Therefore, dili sa kang Kristo mo kagikan. Gikan mo sa Seventh-day Adventist Church. Unyang Seventh-day Adventist Church gikan ni William Miller. Unya si William Miller gikan ni sa Methodist. Unyang Methodist si Wesley gikan pod ni sa mga protestante. Wagi mo balik ni Kristo ba? Mga bro, mayo ko ba? Imong gisunod-sunod niya, musan ko ginang imong kanay imong istorya bro ba? Musan ko ginas pagtukod ni Kristo sa iglesia. Sige, kay musangko man ka ha. Kung ma-prove na kung ngagikan mo ni kung musangko ra na ni ni Martin Luther saan ta man na? Si Martin Luther yung ilabot ng Martin Luther. Takam lang. Iya lagi, musangko lagi nato na ka Martin Luther saan naman yung aron? Si Martin Luther mao ba na siya ay primerong reformation sa iglesia nga nakita niya nga ang kahugawan sa iglesia apostolika nga mao gipatay ninyo. Mo gina, unya ka mo nagsunod mo sa reformation. Nagsunod mo sa reformation. Ang kanya mong nadawat karon nga reformation among gisunod pero katong reform bro ina ha kami na bro para masabtan nimo bro ang reforma ni Martin Luther ang doktrina sa iglesia apostolika nga nadaot mao na nga si Martin Luther wala man nadaot ang doktrina. Bro, wala na daw mong doktrina. Gabuho lang gyud siya giya. Pananglitan, sampulan ta mo ha. Kami na bro. Ikaw bro kung magsulti ka ako ra katang pahumnon. Manang pa istorya mo ko parang imo ko mabati. Sige. Kaya ni bro. Unsa may gireforma ni Martin Luther, bro? Ang gireforma ni Martin Luther sumala sa kasaysayan di sa sulat ni Ellen G. White nga kanang ilang mga doktrina kani adto kanang mga pamisa, kanang misa sa patay, kanang purgatorio, kana pang unsa pa man dihang nga mga pamaagi. Unya gusto niyang ireforma ang simbahan, wala pa siya mohawa, wala pa siya makuan. Pero ang tinuod, giluto si Martin Luther kay dili madawat ang gusto ni Martin Luther nga ma-reforma ang simbahan. Kaya naman nadaot ang simbahan. Tungod kay di man dawat sa simbahan, gipatay si Martin Luther sa inyong mga pari. Unya kay gipatay man, giunay ninyo patay si Martin Luther nga inyo tong kaubang pari. Kaya ito first mission. Sige. Asa imong dokumento bro nga mga doktrina ni Martin Luther bro, asa imong dokumentohan na nga yang doktrina? Nga makaingon ka nga mo na yang gireforma, asa imong dokumento nimo? Para wala ka mulutaw nga nagbuot-buot og istorya. Bro, kaya ako man ang nabasa niya, wa man ko magtuo nga moabot na sa punto. So ako bang tunuan sa sunod, ako bang isa. Pag research bro, naa kay internet, gamitan na internet nimo. Wala man ko, di man ko kamao. Namo ko laptop bro, pakita ta sa akong laptop, di lang ko kamao bro. Pakita ta sa laptop ha. Pero dili ko kamao. Wa man ay problema ka, di man ko kamao mo gamit ining mga pangkawan. Nya kaduha, niabot tas punto ining nga ang pamagi. Mao na akong gipasabot nimo. Tun-an nimo ang kasaysayan gikan sa pagtukod ni Kristo sa iglesia hangtod sa pag-adto ni Pablo sa Roma, hangtod kung naunsa ang iglesia sa Roma, hangtod sa pagsulod atong tungora ba ato na ning summarization na wala mo ko dokumento diya. Ako bro, sultihan ta ka bro. Ako admitado ko nga ang iglesia Katolika sa dili pa nanginganlan og Roma, Roman Catholic Church, konektado nga siya ni Kristo. Sa wala pa mahimo nga wala pagipaslak niya ang pagano nga doktrina.
no? So totally na kanya to bro, kanang iglesia nga dili pa na hangtod nga nahimong opisyal nga one holy sana. Okay, One okay, 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 holy okay. apostolic. Okay, okay, Oh, mangutana ko sa mong saysay ha. Mangutana ko kay nagsaysay man ka lang, mangutana ko ni Moron para cross examine kung namakak ba ka o wala o nasipyat lang ba ka. Ingon ka gipatay si Martin Luther sa pare. Asay mong ebidensya nga si Martin Luther gipatay sa pare. gipatay sa pare, gipatay sa inyong kamo ba nga grupo mo yung nagpapatay ana dili kay ang pare mo nagpapatay. Sige, sige. Kamo nga Asa man nabasa bro nga imo man giusab, ingon ka ganina pare, gipatay sa inyong pare. Unya karon amo na pong grupo. Sige, asa na to mabasa bro nga si Martin Luther gipapatay sa Roman Catholic Church? sa Biblia o sa referensya? Natural sa referensya kay wala man sa Biblia no. Isang taon ko eh. Sino ko bisindahan? Kita ka sa referensya. Ikaw may nagsulti, asa man mo gikwat mo istorya di ay. Wa ko dokumento nga nasa maray sa ako kasabot ka. Asa man nimo to gibase? Sige, sige. Diyan nang tagang daan ako ganina nga wa ko mga dokumento diri nga nahugrag sa maray. Kung gusto Okay. ka nga kung ako ipakita mo, di man ko ka maminaw. Okay, so wala kay dokumento. Lagi, ina ko na kay dokumento. Isa may nagpapatay ni Martin Luther. Sige, atong basahon na kung say gikamatyan ni Martin Luther. Sige, ato abrehon dire. Basahon na to ha. Martin Luther died on February 18, 1546 at the age of 62 in Eisleben, Germany, likely due to a cardiac infarct, heart attack, or stroke. He had been suffering from deteriorating health, including chest pain and illness, while traveling to mediate a dispute. His final hours were recorded as peaceful and conscious, marked by prayer. Kamatyan din ni Martin Luther di ay heart attack di ay. Mali man mo gibasa. Okay, mali man kani ikaw magpagawa sa imong ebidensya nga si Martin Luther gipapatay og Romano Katoliko. Kaya ang ebidensya dinhi ginamatay siya sa heart attack or stroke. Taon tama ni mo na. Iskuido. Sakpan, no? Amo din ko galing ko nga amo din ko galing ko nga nag-research naman ko din sa Google. Kakak ang malagpas hangil ya. Ato tayo sa basa. Key details about his death. Location. He passed away in his hometown of Eisleben, where he had traveled to settle a family inheritance dispute for the counts of Mansfield. Adto siya namatay siyang lugar nga natawhan, hometown, final hours. According to companions including Justus Jonas, Luther complained of severe chest tightness and coldness in his final hours, which was treated with warm cloth and prayers. Last words, he affirmed his faith in Christ before passing, stating, "Into your hands I commend my spirit. You have redeemed me, faithful God." Health background. Luther had suffered from chronic health issues for years, including digestive problems, kidney stones, and general frailty. Myths. Saan nga myths? While some contemporary opponents spread rumors that he died suddenly in terror or by suicide, eyewitness reports indicate he died calmly in his bed. So, naay mga marites nga nanggawas nga nag-suicide kuno siya. Pero sa mga eyewitness, namatay siya nga malinawon sa iyahang kama. Namatay siya nga malinawon siyang kama. Ang hinungdan, daghanan ay problem, digestive problems, kidney stones, general frailty, heart attack, cardiac arrest, cardiac infarct. Asa mo yung pare yung nagpapatay niya o Romano Katoliko nagpapatay? Ang imong ibasa dili mao. Ala, ikaw research diha. Ikaw research diha unsa gikamatyan ni Martin Luther. Ikaw research diha. Sige, ikaw. Kay sayop man kana kong gibasa dire.
Ako nang ingon bro, ako nang ingon kanina. Ako nang ingon kanina bro, dili tanan nagtudlo sa kamatuan niya Takpan. sa encyclopedia. Oh, sa history. Takpan. Mga ako, ang atong tuhan, siyempre, ang among sulat, nagisulat ni Ellen G. White. Ay, sige, tagay ko sa sulat ni Ellen G. White, asa nga sulat ni Ellen G. White kung si kamatyan ni Martin Luther, kaya ito ikumpara din sa kong gibasa karon. Maraming yapong, kadi man kamutuo. Basahan na lang. Ano makita ba nga kana inyong Ellen G. White kapataka na naghimog story. Ano makita daw kana inyong Ellen G. White mini nang propeta kapataka na naghimog story. Sige, basaha. Kanang inyong doktrina maoy mini. Asa lang, dili man na mo ni doktrina, ko man may doktrina ni history man eh. Gawa sa history ba? Gawa sa history. Dili bitaw doktrina ninyo. Gawa sa history ba? Gawa sa history. Wala Kanang pataka inyong mga lang. doktrina. Sige. Oh, kanang inyong dili ko na mutuo kay ngano man. Sipiat na. Mas mutuo ko sa sulat sa mong manalagna. Ari na Ano punta. mutuo man ko na Inyo manalagna, wala ka tagna. Ay na punta. Ay, sige ta. Ari Ano nang imo? ano ang turo ni Ellen G. White? Ni Ellen G. White na ikinamatay ni Martin Luther. Kanang imo. Dili na mao nang imo. Minorities man ang imo. Minorities. Kung basahon diri ha, tanawa ra gud kapataka ra gyud ka bro, ikaw gyud bro. Og dili ta mo gamit og mga prueba diri. Ilad-ilad ra gyud ay ko nimo. Basahan na to ha. Ano ang turo ni Ellen G. White na ikinamatay ni Martin Luther? Si Ellen G. White na isa sa mga pangunahing leader ng Seventh-day Adventist ay hindi nagturo na pinatay si Martin Luther ng mga Katoliko. Wala man din siya nagtudlo di ay. Anong sinabi ni Ellen G. White? Sa kanyang mga sinulat, lalo na sa aklat na The Great Controversy, nilarawan niya si Martin Luther bilang isang instrumento ng Diyos sa Protestant Reformation. Isang taong nagtiis ng matinding pagsubok at pagsanib mula sa mga kalaban niya. Ngunit, pagdating sa kanyang kamatayan, wala siyang sinulat na si Luther ay pinatay. Ang ipinapakita ay namatay siya ng normal matapos ang kanyang gawain. Sa to pa day bro, kapataka ra gyud ka kay wala man din nagsulat si Ellen G. White nga gipatay si Luther. Kaya ang giingon ni Ellen G. White na matay siya nga normal. Mahuman na yung trabaho. Taka. Sakpa na po. Sakpa na po ka bro. Sige, ikaw, asay mo yung ebidensya nimo kay duha na akong prueba, kapataka kang istorya. Wala lagi kay dokumento. So nga ko diha, ang atong sulti mao to nga kamong mga simbahang Katoliko mao nagpapatay. Wala lagi, bro. Kabalo ka sa Exodo 20:16? Kabalo ka unsa na? Unsa na sulat diha? Exodo 20:16, unsa na sulat diha? dili ka magbaka? Unsa diha? Uka ka timaan. Sige ngo diha, Exodo 20:16. Sige. No, wakabalo siya. 20 Kumuri kanud na napulo ka sugod, wakabalo sa nang nasulat diha. Wa mo na ko kasugo, bro. Ikaw nanudlo diha ganina na nitong sa napulo ka sugod pero wakabalo sa nasa verse 16. Ngano na memorya nimo tanang Biblia do? Ikaw may kaingon ganina. Nga mo na inyong panudlo ng napulo ka sugo. Sige, unsa yun sa 20 verse 16? Nasuko naman ka do. Sige ingon diha. Sige na. Okay, Dora. Akong bataw na. Okay. Sige ingon diha. Sabay ko kita dili ka magsaksik bakak. Yan, nalapas ni mo na aron. Kay nagsaksi man kag bakak, duwa akong dokumento, imong gi-reject nya pangita kag dokumento wala kay may pakita. Dili lagi na nang imo kay tinumoto mo or nang imo. Ito na mo tumo, giingon na diri oh.
wala nagsulti si Ellen G. White nga gipatay si Martin Luther. Mo nagipangitaan ka na kung asa nga libro ni Ellen G. White, nagsulti siya, nagipatay si Martin Luther, ingon ka, o basahon, di man kumuto. Basaha gani! Basaha! Sige, basaha. Pwede. Kaya ko naman. Uy! Dili. Sige, basahan na karon kay aron makita na to, kay ingon man ko dire, wala siya nagsulti. Nga gipatay si Luther, ingon ka gipatay, sumala ni Ellen G. White. Ipagawas ng libro ay basaha, be. Dili. Gahi agolo ni mo dyan. Ano ba ko ni mo nga? Wala ko dokumento. Yan ang butang-butang lagi ka lagi. Gilapas na po nimo ang Exodo 16. O sige mo sa Santiago 2:10 bro, kung lapason ng usa bro, namitabo. Umura ka mo. Hindi, ikaw may nagbutang-butang karon namo. Ingon ka, gipatay sa Romano Katoliko si Martin Luther. Ingon ni Ellen G. White. Asa man imong gingon karon dokumento nga ingon man diri sa akong research nako, wala nagsulti si Ellen G. White ana. Di naman po ni mo na mapunit ito. Ano? Klaro anak ko research nako. Oh. Ano ang sinabi ni Ellen G. White sa libro niya nga The Great Controversy? Sa iyang libro nga The Great Controversy. Isang instrumento ng Diyos sa Protestant Reformation si Martin Luther. Isang taong nagtiis ng matinding pagsubok at panganib mula sa mga kalaban niya. Ngunit pagdating sa kanyang kamatayan, wala siyang sinulat na si Luther ay pinatay. Ang ipinapakita ay namatay siya ng normal matapos ang kanyang gawain. So asa man yung magiging dokumento nga gipatay siya? Mahilig ra ba mo ka ng mga tinumutumo? Di na tinumutumo, AI ni. Di tinumutumo, AI gali. Ikaw be, dokumento be. To prove nga wa ka na sipyat. Mo bisa ko nimong wa ko dokumento. Ha? Ya kana imong imong gibasa karon, di man din ka na madawat kay tumutumo ra man imo. Pamatod nga ang ChatGPT tumutumo. Pamatod Ganina ni abri ko ganina Google. Sunod ni abri ko Gemini. So ni abri ko og ChatGPT, pareho ta nagreferensya tanan. Ano ta sa Wikipedia kahabe, Wikipedia Martin Luther. Martin Luther ta Wikipedia ta. Aron makita na to. Okay. Wikipedia to, Wikipedia. Nak. Uy. Kisay mo uban. Ito sa kuan. Asa mo rabe? Naanap ko ng danaw-danaw ba? Ayaw nga kayo. Ano? Magkuang mo dito. Yan na para ba yung kung ano? Ayaw. Asa dapat sa danaw? Yan na. Pila mo ko ba? Upat? Sige. Bro! Sige bro! Ano lang diyo sa kuan? Arito sa kuan sa kanang Wikipedia, tataan sa Wikipedia. Tanto na diya, sige nga di sa kana. Okay, tantong Leon dire. Si kamatyan ni Martin Luther. Nalubat naman eh. Ha? Nalubat na. Nalubat na? Stop ta, kay nalubat naman. Asa man ibot ang ikon? Di ara. Asa man Ara. Sa kwanta sa alita sa Wikipedia, gusay kamatyan ni Martin Luther. Ara, na dokumento na dire. Final years, illness, and death. Luther had been... Ito. Asa man eh? Sige, tabi sa diagi mo. Nalubat nga akong nasdunggan ba pero para ba nga makusog ang tingog nimo ba? Luther had been suffering from ill health for years. Pero di siya katuig di ay nga kuan di ay nga nagsuffer di ay, including Meniere's disease, vertigo, fainting, tinnitus, and a cataract in one eye. Ano siya cataract po di ay, tapos siya vertigo. From 1531 to 1546, his health deteriorated further.
So naluya gyud ay si Juan Martin Luther, no? In 1536, he began to suffer from kidney and bladder stones, arthritis, and an ear infection which ruptured an eardrum. In December 1544, he began to feel the effects of angina. O angina ba basaan eh? Ngayon dire, his poor physical health made him short-tempered. Dali ra siya mapikon di ay kay tungod sa physical health, and even harsher in his writings and comments. His wife Katarina was overheard saying, "Dear husband, you are too rude." And he responded, "They are teaching me to be rude." In 1545 and 1546, Luther preached 3 times in the market church in Halle, staying with his friend Justus Jonas during Christmas. His last sermon was delivered at Esleben, his place of birth, and on February 15, 1546, 3 days before his death, it was entirely devoted to the obdurate Jews, whom it was a matter of great urgency to expel from all German territory. According to Leon Polyakov, James Mackinnon writes that it concluded with a fiery summons to drive the Jews bag and baggage from their midst unless they desisted from their calumny and their usury and became Christians. Luther said, "We want to practice Christian love toward them and pray that they convert, but also they are our public enemies, and if they could kill us all, they would gladly do so, and so often they do." Luther's final journey to Mansfield was taken before of his concern for his siblings' families continuing and their father Hans Luther's coping mining. Tandaan rin ha, sa Diyo kamatyan yun niya. Stroke lagi bro. An apoplectic stroke. An apoplectic stroke deprived him of his speech, and he died shortly afterwards at 2:45 a.m. on February 18, 1546, age 62, in Esleben, the city of his birth. So namatay siya alas 2:45 sa kadlawon, February 18, 1546. Ang iyang kuan, apoplectic stroke. Stroke din siya. Asa may giingon nimo da karon gipatay siya sa Romano Katoliko? Ha? Oy. Asa may giingon nimo da karon gipatay siya sa Romano Katoliko? Namatay na sa stroke. Bro, ako na lang gikuan sa Bluetooth nga speaker kay di na mabati kay kuan. Sige, hala. Ana. Dira. Pag masa ni. Okay. Basta bro. Yabot na. Busy siya, busy. Busy siya. Okay, basa ta sa mga comment dire be. Basa ta sa mga comment dire sa atong mga Iba rito yung dagoy. Kuan. Nara. Ingon si Clement Ray Guadiano namatay kay gigabaan. Yan si Jobert Buisan mabungol jud ning maigo. Ingon din si Nieves Francisco namatay sa complications. Namatay sa complications si Martin Luther. Namatay sa complication. Ingon siya gipatay kuno sa Romano Katoliko niya pagitag priba way may pakita. Sa nginlan pa si Ellen G. White nagsulat kuno niya. Ellen G. White mo to nagsulat? Mabati na niya diya? Bro, mabati ko nimo bro. Dungog mga nako dire. Ano man? Okay, na putol lagi ang kuan akong sa headphone. Nya ka naman dungog ko nimo diya karon klaro na. Madungog. So mo lagi ni kon lagi. Ang gikamatyan ni Martin Luther kuan kanang stroke. An apoplectic stroke deprived him of his speech,
And he died shortly afterwards at 2:45 a.m. So namatay siya kalas 2:45 kadlawon. Ay pa yung history kay klaro pang history kompleto hasta oras sa kamatayon na lugar sa gikamatyan na edad gikamatyan na mo ha ang Romano Katoliko asa siya gipatay sa Romano Katoliko asa man dapita asa mang lugar siya gipatay sa dungeon sa prisuhan asa man siya gipatay sa Romano Katoliko may pakita tabi nya karon so kung makwanta atras ta wa jud kay pwede ba may pakita nako how come naabot mo Germany pero ang ebidensya din naabot mo Germany kay split mo gikan sa European Seventh-day Adventist naabot mo Germany split mo gikan didto. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.